Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa Tokugawa Japan. Ang Tokugawa Japan ay tumutukoy sa panahon sa kasaysayan ng Hapon mula taong 1603 hanggang 1867. Ang panahon kung kailan ang Tokugawa Shogunate ang namuno sa bansa. Ito ay isang panahon ng kapayapaan, katatagan, at pag-unlad sa loob ng Hapon. Ngunit mayroon ding mahigpit na panlipunan at pampulitikang kontrol. Ang simula ng Tokugawa Shogunate. Noong taong 1600, naganap ang labanan sa Sekigahara kung saan naig si Tokugawa Ieyasu laban sa iba't ibang daimyo o mga makapangyarihang Panginoong may lupa. Dahil dito, itinatag niya ang Tokugawa Shogunate noong taong 1603 at ginawang kabisera ang Edo na ngayon ay ang Tokyo. Layunin ng bagong pamahalaan na ito na patahimikin ang matagal ng kaguluhan sa Japan. Bago pa ang Tokugawa, madalas nang maglaban-laban ng mga daimyo para sa kapangyarihan. Layunin ng bagong pamahalaan na wakasan ang digmaan at kaguluhan, magdala ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Patibayin at pagsamasamahin ang kapangyarihan ng shogun. Ang shogun ang itinuturing na tunay na pinuno ng Japan, kahit na mayroon pang emperador na simbolo lamang. Ibig sabihin, ang lahat ng mahalagang desisyon sa politika, ekonomiya at lipunan ay kailangang manggaling o aprubahan ng shogun. Sa paraang ito, hindi na nahati-hati ang pamumuno, kundi nakatuon lang sa isang sentrong kapangyarihan, ang shogunate. Kontrolin ang daimyo sa pamamagitan ng alternate attendance system. Ang mga daimyo ay inutusan na manirahan ng salitan sa Edo at sa kanilang sariling lupain. Kapag nasa Edo, ang kanilang pamilya ay iniiwan bilang hostage upang matiyak na hindi sila mag-aasa laban sa shogun. Dahil dito, laging bantay sarado ang mga daimyo at nalulugi rin sila sa gasto sa biyahe at paninirahan. Kaya mahirap para sa kanila ang mag-ipon ng lakas para sa rebelyon. Ang Japan sa panahon ng pagalugad at kolonyalismo. Nagkaisa ang Japan habang dumadating ang mga Europeo at mga Portuguese sa China. Sa ilalim ng Tokugawa Japan, inasam na palakasin ang sistemang namuno sa bansa ng 300 taon. Tulad ng dati, ang Japan ay nahati sa iba't ibang teritoryo na tinawag na domains o Han na pinamumunuan ng mga daimyo. Ang mga daimyo na ito ay nahahati pa sa dalawang uri, ang Fudai Daimyo o ang panloob na daimyo at ang Tozama Daimyo o panlabas na daimyo. Maliban dito, ang Tokugawa Japan ay naging mapayapa at tumaas ang komersyo at pagmamanufaktura. Habang tumataas ang pamantayan ng pamumuhay, tumataas din ang paglago ng kalakalan at industriya. Ang pangangailangan din ng daimyo na kumita ay nakatulong din dahil marami sa kanila ang nagsimulang isulong ang pagbebenta ng mga lokal na kalakal mula sa kanilang mga domain, tulad ng mga tela, mga produktong paggugubat, asukal at sake. Ang pagbebenta ng mga produktong ito ay nakatulong para magkaroon ng komersyal na aktibidad at lumago ang lokal na ekonomiya. Ngunit hindi lahat ay nakinabang sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya, pagkat nagkaroon ng iba't ibang problema sa lupa at populasyon. Sa madaling salita, bagamat nakatulong ang komersyo at kalakalan para sa ilang bahagi ng lipunan, nagdulot din ito ng hindi pantay na distribusyon ng yaman at socio-economic problems na nagpatuloy hanggang sa huling bahagi. Napadpad ang mga Portuguese sa Japan dahil sa bagyo. Simula nito, madalas na pumupunta ang mga Portuguese sa Japan upang makipagkalakalan, kasama ng mga Chino at ng iba pang mga bansa
sa Timog Silangang Asya. Sa simula, pinahintulutan ni Tokugawa Ieyasu ang dayuhang kalakalan, lalo na sa mga daungan tulad ng Nagasaki. Dahil nakikinabang ang Japan sa armas, teknolohiya at kalakalan. Ngunit lumitaw ang ilang paghihinala. Natakot ang mga shogun na ang Kristyanismo ay magdudulot ng pagkakawataw-katak ng katapatan ng mga Hapones at mayroong ilang daimyo na sumuporta sa mga misyonero. Kaya nagbunsod ito ng pagdududa sa katapatan nila sa shogun. Naging banta ito sa mga pinuno ng Japan, kaya ipinagbawal ang pagpasok ng mga Portugis sa bansa. Ipinatupad ng Tokugawa ang mahigpit na patakaran laban sa Kristyanismo. Ipinagbawal ang relihiyon at pinapatay o pinapahirapan ang mga mananampalataya nito. Noong taong 1639, pinatalsik ang mga Portugis at iba pang Europeo maliban sa mga Dutch na pinayagang makipagkalakalan, ngunit limitado lamang sa Dejima, isang maliit na pulo sa Nagasaki. Masasabing naging sarado ang bansang Japan dahil dito. Tinawag itong Sakoku o Closed Country Policy na nagtagal ng mahigit 200 taon. Sa ilalim nito, itinatag ang iba't ibang polisiya ng Japan na nagbabawal ng Kristyanismo at pag-alis at pagpasok ng mga Hapon sa Japan. Ito rin ay nagtakda ng mahigpit na isolation policy o pagsasara ng Japan sa pakikisalumuha sa ibang bansa. Ang Edict of 1635 or Sakoku ay isa sa pinakamahalagang kautusan ng Tokugawa Shogunate. Ito ay partikular na ipinadala sa mga joint bugyo ng Nagasaki o mga pinunong tagapamahala ng lungsod upang ipatupad ang mga batas hinggil sa kalakalan, paglalakbay at relihiyon. Narito ang ilan sa mga nilalaman batay sa mga sipi ng Edict of Sakoku. Una, ipinagbawal ang mga barkong Hapones na lumabas ng bansa. Ikalawa, pinagbawalan ang mga Hapones na pumunta sa ibang bansa at ang sino mang gumawa nito ay papatayin. Ikatlo, ang mga Hapones na bumalik mula sa ibang bansa ay kanila ring papatayin. Ikaapat, ipinagbawal ang Kristyanismo. Iniutos ang masusing pagsisiyasat sa mga lugar na may mga aral na mga padre. Ikalima, ang mga dayuhan na magtuturo ng Kristyanismo o lalabag sa batas ay maaring ikulong sa bilangguan ng Omura Domain. At ika-6, pinagbawalan ng mga samurai na bumili ng kalakal ng direkta mula sa mga banyagang barko sa pamagitan ng mga mangalakal na Tsino sa Nagasaki. Ang Tokugawa Japan ay isang mahalagang panahon dahil pinag-isa nito ang bansa at nagdala ng kapayapaan. Bagamat nagtakda ito ng limitasyon sa pakikipag-ugnayan sa labas, hindi nito napigilan ang pag-unlad. Sa huli, ang pagdating ng mga kanluranin ang nagtulak sa Japan na magbago at maging isang modernong bansa. Ipinapakita nito kung paano mahalaga ang balanse sa pagitan ng tradisyon at pagbabago. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli. Paalam!